Samantala, ibibigay pa rin daw ng European Union ang development assistance na inilaan nila para sa Pilipinas sa kabila ng pagtanggi rito ni Pangulong Duterte. Ayon sa ambassador ng EU, hindi totoong may kondisyon sila sa pagbibigay ng naturang tulong sa ating bansa. At yan po ang tinutukan ni JP Soriano. Kahit pa ipinapahinto na ni Pangulong Duterte, tuloy pa rin daw na ibibigay ng European Union ang development assistance nila sa Pilipinas. Wala pa raw kasi silang natatanggap na formal na notice mula sa Philippine government matapos itong ianunsyo ni Pangulong Duterte. We are not withdrawing any amount. I mean, we are in contact with the government about how best to work on development assistance. Ito ang unang pagkakataong nagsalita ang EU ambassador na kumakatawan sa 28 bansa ng European Union, kabilang diyan ang France, Germany at Italy. Matapos i-anunsyo ni Pangulong Duterte na hindi na nila tatanggapin ang tulong mula sa EU. Ayon kay Ambassador Franz Jessen, kakausapin daw niya si DFA Secretary Alan Peter Cayetano. Di raw totoo na may kondisyon ng EU hinggil sa human rights condition sa Pilipinas kapalit ng perang ibibigay nila sa Pilipinas. Our human rights discussion is in a sense unrelated to our development assistance. I mean, we have a political dialogue with the Philippines and there we raise all sorts of issues. That's not directly related to our development cooperation. Pero inamin ng ambassador, may set of standards na sinusunod ng European Union sa lahat ng bansa. Kabilang diyan na ang pera na kanilang ibibigay hindi mapupunta sa korupsyon. Si Senador Kiko Pangilinan hinimok din ang DFA na klaruhin ang issue tungkol sa development assistance. It's the right of every state to accept or reject aid, but let us ensure that this is not at the expense of masasaktan yung mga programa at ang ating mga kababayan. JP Soriano, nakatutok 24 oras.